Right, welcome back mga kabayan dito po sa ating munting YouTube channel, ang Nards TV 51. Muli po, pag-usapan po natin ito pong si Larry Gadon mga kabayan. Hindi na po nakatiyay si Larry Gadon, binakbakan niya itong mga SWS at saka itong Pulse Asia, di ba? Pero bago po natin panoorin ang kanya pong sinabi, ang kanyang video ay kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe po kayo at huwag kalimutan i-click ang notification bell para po maging updated po kayo sa ating pong mga reaction video na i-upload lang po dito po sa Nards TV 51. Ito po mga kawayan, pakinggan po natin ang sinabi ni Larry Gadon. Buwan lang panalo yan si Sara. Bayad lang kasi yung Pulse Asia at saka yung SWS pilit lang nilang tinataas, pero actually dati pa naman bayaran naman yung Pulse Asia at saka yung yung SWS, mga bayaran yung mga yan paano mangyayari yun na ibig mo sabihin kakalimutan natin yung mga winaldas na hindi maipaliwanag just because ang explanation natin kasi threat yan, threat. Anong threat pinagsasabi nyo? Actually in 2022, the reason why Sara did not run for president is because ayon mismo doon sa survey ng Malacanang, number 4 lang siya. Ang number 1 noon, si BBM, number 2 si Lenny, number 3 si Isko, pang-4 lang si Sara. That is why kahit anong pilit ang ginagawa sa kanya na tumakbo siyang presidente, ayaw niya kasi alam niyang talo siya. Yan po ang katotohanan mga kabayan. Kaya pala ayaw tumakbo ni Sara noon sa pagka-presidente dahil alam niya pala talagang hindi siya mananalo. Walang kapag-apagasang manalo si Sara Duterte mga kabayan. Biro mo, nagpasorbe pa pala si Digong noon, ang Malacanang pa nagpasorbe. Sa pamamagitan nga ng mga congressman, nagpasorbe sila sa bawat lugar kung saan lumitaw nga na si Sara Duterte ay pang-4 lang. Tinalo pa pala siya ni Isko Moreno mga kabayan, di ba? Si Isko Moreno pang-3 yan ang totoo, kaya hindi siya tumakbo sa pagkapangulo noon dahil alam niya wala talagang siyang pag-apagasang manalo. Totoo yan, sinasabi ni Larry Gadon mga kabayan. Tuloy natin. Number 4 nga lang siya noon And ito, ang nagpa-survey nito Malacanang during the time of former President Duterte. Ang pinag-survey dito yung mga congressman. Kaya mas accurate yun than the surveys of SWS. Kasi ang SWS, ang coverage ng survey nila is only 1,200 conducted in 4 days. My God, there are 115 million Filipinos magkukonduct ng 4 days sa survey with only 1,200 respondents. Kaya naman ganun ang resulta niya dahil bayaran niya mga yan. Etong si Sara, walang panalo yan. Ngayon nga, hindi siya makalabas ng, let's say, pupunta siya ng mga mall, pupunta siya ng mga public places. Hindi na siya makapunta Pag lumabas siya magpunta siya ng mga, mas maraming magpapapicture sa akin kaysa sa kanya. Sir, thank you. Yan pala ang totoo mga kabayan. Totoo naman talaga yung sinasabi ni Larry Gadon mga kabayan Ngayong survey na yan ng Pulse Asia at saka itong SWS, abay kalukuhan lang yan, di ba? Saan ka ba naman nakakita yung Vice President hindi nagtatrabaho, puro panglalamierda lang sa abroad ang ginagawa? Kita mo naman, pagka may mga kalamidad, tatakas yan, pupunta na naman ang abroad. Pagkatapos, pagdating sa sorbe, abay, ang taas ng sorbe. Di ba kalukuhan yan? Kaya tama yung sinabi, bayaran talaga yung SWS na yan. At saka itong Pulse Asia. Wala talagang dapat sa mga tanggalin na yung mga sorbe-sorbe yan mga kabayan di ba? Tama yan, yung sinabi Larry Gadon.
na itong si Sara, talagang wala ka walang pag-asang manalo ito. Maingay lang sila sa social media kasi karamihan dyan mga trolls. Yung na pumapasok dyan sa sa mga sorbi-sorbi na yan, mga trolls yan. Kaya hindi yung mga sorbi na yan, hindi yan kapani-kapaniwala. Yung si PBBM tuloy, nakita mo araw-araw eh. Diba? Walang ginawa kundi ikutin ng buong bansa, ang bansa para alamin ang mga kalagayan ng mga kababayan nating mahihirap, alamin kung ano ang tulong na pwede niyang ibigay. Diba? Araw-araw, walang pahinga ang presidente. Laging nandoon may inaugurasyon, mga tulay, mga ospital, eskwelahan. Pagkatapos pagdating sa survey, nitong Polsisa at saka SWS, negative pa. Di ba? Kaya pinagluloko na lang nitong Polsisa at saka itong SWS, ang survey, pinagluloko na lang nila yung taong bayan. Yung presidente tuloy na nagtatrabaho, walang ginawa, hindi na nga nagpapahinga, abay pagdating sa survey, negative pa yung resulta. Ano yan? Ibig sabihin yung mga Pilipino, ganyan nakatanga? Ganyan na ba kabubo ang mga Pilipino, mga kabayan? Ginagago lang tayo nito ng SWS at saka itong Polsisya? Kaya itong wala nang maniniwala dyan. Pagka nagpapasurvey mga yan, wala nang naniniwala dyan. Kasi pera-pera lang ang laban dyan. Pag binayaran mo yan, nagpasurvey ka, siyempre, ikaw ang papataasin nila yung survey mo. Ganyan lang yan. Muli po, ito po ang Nars TV 51. Hanggang sa muli.